Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang simula ng unang aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin ang mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipahayag namin sa inyo, hindi na salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginagawa namin para sa inyong kabutihan, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya. Sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya muling binuhay na nagbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak, tayo pong lahat. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel,
dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Tugon, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. purihin sa pagsayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Tugon, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Tugon, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y, ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo,
ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni naman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Lunes na Lunes, at ito po ang ipinarinig sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Sa aba ninyo, mga iskriba, mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, mga hangal. Talagang yung salita, sasabihin talaga kung ano ang kailangan nating marinig. Sabihan nyo nga yung katabi ninyo, hangal. Hindi nyo masabihan. Ang mga pariseyo, ang mga iskriba, sila po ang authority sa templo. Sila yung mga tagapagturo. So sila yung nakakaalam ng batas. Malinaw po ba? Yan. Kung sa modernong salita marahil, ito yung mga taong simbahan. Pwedeng pare, pwedeng mga nagsiserve, pwedeng yung mga palasimba, mga relihiyoso, mga taong simbahan. Yan. Hindi naman po ito basta sinabi lang ni Jesus dahil parang kinokondem niya na itong mga pariseyo at mga iskriba, kundi iminumulat niya, baka sakali may pagkakataon pa na makita nila kung ano ang kanilang ginagawa. Na kadalasan, hindi na napapansin kasi nga, ang taong simbahan, ang tingin na sa sarili, mabait na siya, banal na siya, hindi siya ang nangangailangan na sermonan, hindi siya ang nangangailangan na husgahan. Kadalasan, ang mga taong simbahan, yun ang mapanghusga. Na ayaw ni Jesus. Kaya nga sinasabihan niya na ito, ngayon pa lang. Hindi lang basta yung mga pariseyo, mga iskriba, tayo mismo ngayon. Kahit akong pari, baka naiiwan tayo doon sa mga mapagpaimbabaw. Pero hindi natin tinatanggap. Masabihan nga lang tayo, sige, sabihin yung katabi ninyo, nagiging plastic ka. Hindi na matatanggap, mahihirapan yan. Hindi nga niya napapansin. Minsan marami po, hindi lang sa atin, marami sa simbahan nagpupunta, magpapapansin lang. Hindi yan napapansin niya. Pero naghahanap yan ng pansin, papansin lang. Pero hindi niya nakikita yung sarili niya na nagpapapansin na siya. Kaya imbis na nakakatulong, nakaka-iskandalo, maraming umaalis ng simbahan. Pwede nga tingnan natin, bakit dito sa atin, sa Soledad, ang konti-konti, ang lit-lit na nga lang simbahan, di pa natin napupuno. O pwede tingnan natin, ano bang mga nakakahikayat ba tayo ng mga ibang tao? Kasi ang liit na nga, hindi pa natin mapuno. Kamusta ba tayong mga naglilingkod sa simbahan? Kamusta ba tayong laging nasa simbahan? Kumbaga, pinapaalala din dito, na may responsibilidad ang bawat isa sa atin. Kasi ang simbahan, lahat tinatanggap niyan. Itinatag, itinayo ni Jesus ang simbahan para sa lahat. Lalo tigit para sa mga makasalanan na naghahanap ng kanlungan. Pero hindi sinasabing, dito tayo gumawa ng kasalanan. Sa mga nagsiserve dito, sa mga miyembro ng organisasyon dito, hindi ko alam kung naranasan nyo ito, pero nung hindi pa kayo miyembro ng anumang organisasyon, tahimik ang buhay nyo, di ba? Tama ba? Pero sinubo kayo, nung pumasok na kayo dito kayo natutong manchismis. Dito kayo natutong, sa iba po, may mga kwento na doon ka natutong umibig sa taong may asawa na,
kamiyembro, kaorganisasyon. Pati pare, inakit, naakit. Hindi ito yung paraan na hinuhusgahan natin, kundi kailangan natin makita yung mga sarili natin. Pumasok tayo, tinanggap tayo, inaanyayahan tayo ni Jesus na pumasok lahat. Pero baka yung mga nasa loob ang nagiging sani para hindi maging mabuti o maging banal yung mga paparating pa lang. Kasi nga, yun tayo mga nandito na hindi natin sinusuri ang ating sarili kung tayo ba ay nagiging mas mabuting tao o parang mas naging worse pa tayo na parang okay na, doon ka na, huwag ka na sumali. Kaya nagiging mapagpaimbabaw. Tataas-taas tayong kamay, kanta-kanta, yawi-yawi. So mga batang ito, napaka-inosente pa. Kailangan mabantayan. Baka pagdating ng araw, maimpluwensyahan ng hindi maganda sa loob mismo ng simbahan. Kaya malaking responsibilidad pag sinabing taong simbahan ka. Mag-iingat ka sa pagpo-post, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, kahit sa social media, taong simbahan ka. Sasabihin nyo, kalayaan ko to . Pero wag mong kakalimutan, taong simbahan ka na mayroong kang responsibilidad. Na po pwedeng dahil sa'yo, minsan naisip nyo ba minsan na taong simbahan ka, pero yung mismong pamilya mo hindi nagsisimba? Magandang tanungin, bakit? Kasi po pwedeng walang nakikitang magandang halimbawa sa akin. Taong simbahan ako . Pero baka yung lumalabas sa bibig ko, puro mura, puro judgmental, o panguhusga. Taong simbahan ako . Kung sasabihin mo na wala akong pakialam, baka nararapat lang nasabihan tayong mga hangal, mga mapagpaimbabaw. Di bali ng 3 lang nasa simbahan. Basta't hindi ito ang maging dahilan at lalo tigit sana hindi tayo yung dahilan kaya walang pumapasok na simbahan ng mga tao dito. Minsan iisipin nyo rin, minsan naririnig nyo ako nagsasita, isipin nyo, bakit walang tumatabi sa inyo? Pag kayo nagsisimba dito, bakit walang tumatabi? Yan. Pwedeng ganun din, Iniiwasan ka ba? O talagang hindi, yung bang pag nagsimba ba dito, mapapadasal sila kapag katabi ka o lalong mayayamot, ay hindi na ako babalik dyan. Hindi na ako magsisimba dyan. Pag bumabati ba yung mga asheret natin, yung mga kolektora natin, nakikita ba yung pagiging maaliwalas? Very welcoming ba? O tatarayan pa? Maraming ganyan ang nangyayari sa simbahan. Kung hindi man dito sa Soledad, maraming simbahan, maraming tao ang ayaw ng magsimba dahil lamang sa mga taong simbahan. Numero 1, mga lingkod, mga nagsiserve sa simbahan. Minsan, nakakalungkot, mismong dahil sa pari. Kasi yung pari masungit, yung pari ang daming request, yung pari mayabang, yung pari. Yan sasabihin ni Jesus, sa aba ninyo, kawawa kayo. Kasi pananagutan ninyo. Pananagutan mo kapag merong isa na dahil sa iyo, lumayo na ng simbahan. Tumalikod sa Diyos. Nang dahil sa iyo, pananagutan din yun. Kaya kailangan natin laging sinusuri ang ating pong pagiging
taong simbahan. O pwede pong sa harapan natin, dito, o pwedeng maitago mo. Pero sa Diyos, hindi tayo makakapagtago ng tunay nating katauhan. Madaling magsabing, bawal yan. Pero kung tayo ba ay gumagawa nito o hindi, alam yan ng Diyos. Amen? Mula sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa Diyos Ama at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan, ang ating pong itutugon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon na walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihiain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Alalahanin mo rin sina Victor at Shirley na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ng Kristo sa pagkabuhay. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay nating dasalin ngayon ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kami mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.